Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay March 18, 2026 at ang oras ay, oh my God. Okay, tingnan natin. 6:54 a.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat, wala akong sawang aking tinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinakadiyos ng kaluwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at sa apat na direksyon na ito. Okay. Mabuhay Marika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, ang perlas ng silanganan, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan at higit sa lahat, ang katarungan ay iral sa bawat isa. Nais ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng inyong mga panalangin, sa lahat ng inyong mga pangunawa, sa lahat ng inyong mga tulong, sa lahat ng inyong pagmamahal, pagtitiis, pagtitimpi. No, maraming salamat po sa inyong mga mahal kong kapatid. Okay. Hindi ko na ito patatagalin dahil madaling araw pa ako ginising ng banal na espiritu at bakit ito ang pinatapik sa akin. Ito po ay may kinalaman ngayon sa pandaigdigang problema, no? Actually, for me, the main problem now is hindi yung mga giran lang, mga missile. But before that, I don't know, no? Ay hindi ko kayo hinihikayat na maniniwala sa akin because who am I para paniwalaan ninyo? But this is me, Lidibin Canuto. Yang mga gira na ginagawa ninyo, enjoy lang kayo dyan. Okay? Tapos, wag kayong magtaka, pero binabalaan ko kayo, sino mang bansa ang magtangka na kami ay guluhin dito. Actually, ginulo kami dito hindi sa pamamagitan ng mga missile na yan. Ginulo kami dito sa pamamagitan ng pag-atake ng mga utak ng mga tao. Yun ang strategy na ginawa nila. Okay, to make the story short, mga mahal kong kapatid. Sa nangyaring gira sa kanila, damay-damay ng lahat. No? Pag dito tayo sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Okay. Tatanggalin ko nga to, aray ko. Okay? Ang topic natin ngayon, kasi madaling araw, ginising ako. Itong inano sa akin, nagulat ako dahil hindi ako chemist, hindi ako mechanical. Ano pa bang tawag dyan? Hindi ako engineer. No? Pero, oh my God, ang pinatopic sa akin about ngayon dito sa problema ng langis. No? Kasi, actually guys, yung mga gira nila dyan, ang pinakaugat naman talaga niyan ay tungkol back up ng langis. Kasi naalala ko si Kuya Emmanuel noon, na dumating man ang punto na yan, dalawa lang ang ugat. Ang backup ng ginto at ang backup ng langis. So, sa QFS, hindi nila ito maano. Wag na kayong humirit mga tag-QFS. Kahit anong gagawin ninyo, hindi yan matutupad as long as hindi kayo ang makipag-coordinate at hindi maaari na kayo ang masunod, no? Anyway, isi-shortcut ko ito. This is it, okay? Mga mahal kong kapatid, madaling araw ako ginising, no? At itong tungkol sa problema ngayon ng tinatawag nila na ito nga mga gas na yan, mga gas na yan. And then, sorry ha, ulitin ko, ano man po ang inihahayag ko ngayon, wala po akong intensyon para masaktan ko yung ibang damdamin. Wala po akong intensyon na makipagkumpetensya. Wala po akong intensyon na ako yung mas may alam, ako yung mas may talino, ako ang may magagawa. Hindi po yon. Dahil lahat ng ito ay wala rin po akong alam, bagkos ito po ay dikta ng banal na espiritu. Anak, mag-ingat ka. Okay? To make the story short, nakarating sa akin ang Capricorn. Before natin yan ha, the Capricorn. Okay. Pasensya na mga mahal kong kapatid, but kung hindi ito tinapik at hindi ito gishare sa akin dahil sa dami ng aking ginagawa, mga mahal kong kapatid, iano natin ito, hindi po ako nakikialam sa mga trabaho ninyo. But suddenly, ito po yung sinasabi ko sa inyo because all of that, sinabi ko na sa inyo, Lidibin Canuto declared, if ever na ang mga documents na hawak ninyo ay may kinalaman sa FEM Senior,
sad to say, I'm so sorry, all of that is fabricated. Lahat yan, fabricated. May mga nanonood sa akin. Lidimin Canoto declared, lahat po yan ay fabricated at kaya nating patunayan yan. Itong taon na ito ay taon ng ugat ng mga kasinungalingan na ito po ay ihahayag at ihahayag at ihahayag. Always remember, no? Lahat ng bagay ay may tamang napapanahon. At yung bagay na yan, hindi na rin natin, wala na rin tayong, kahit magsisihan pa, the damage is done. Ang kailangan natin kung ano sana yung mali, ituwid natin ito. Hindi yung mas lalo natin tinatakpan ang isang pagkakamali para lang sa mga sariling interest ng iilan. Okay? Katulad nito, the Capricorn. Okay. Ito, pinurword sa akin ito, ha? Ito, mga kapatid, nanindig ang balahibo ko. Ito, mga kapatid, talagang madaling araw, binusisi ko, tininan ko, inaral ko siya, no? At talagang hiniin natin ang patnubay at gabay ng Panginoon dahil ayokong magkamali. Okay? As what I have said, this is not my own understanding. Mawalang galang na, no? Pero kailangan ko itong ipakita. Ito po ay gi-forward sa akin at related ito ngayon sa mga nangyayari. Mga mahal kong kapatid, sana habang nanonood kayo, pakishare nito at magkakapi kayo. Medyo abutin tayo ng ano to. Kailangan ipaunawa ito sa inyo. But uulitin ko, this is Lidimin Canoto, no? Kapag ang hawak ninyo ay may kinalaman kay FEM or the Ferdinand Idralin Marcos Sr. na mga dokumento, all of that is fabricated, no? Maybe sa ginawa niya sa panahon niya is mayroong negative side, mayroong positive side. Pero katulad ng kasabihan, lahat yan ay tinitimbang. Okay? And I don't have a position para sisihin din siya na, sabihin man natin, sisihin siya ng totally. Pero may mga bagay na parang maku-question ako personally na, bakit ganito, bakit ganon. So mayroong positive and negative side ng epekto nun. Okay, hindi ko na to patatagalin pa. Okay? Isa-isahin natin to at patungo tayo ngayon dito sa problema na yan. Okay? Ito yun ha, panoorin nyo. We have three laboratories na suri sa area natin. That is Amoco International, which is USA, Philippine Analytical dito sa Pilipinas, at True Birth Research dito sa Pilipinas. At ang bato na sinuri na pinagdikitan ng langis dito sa bansa natin is 475 million years old ang tanda. Ibig sabihin, panahon pa ng fossil fuel, panahon pa ng mga dinosaurs. At sa mga naman nakakanood ngayon na mukhang salapi, lalo na ho yung mga congressman, na mukhang salapi, meron hong congressman na lumapit ho kay madam upang kunin ho yung buong detalye at malaman ho kung nasaan ho itong lokasyon na sinasabing napakaraming langis sapagkat nanginginig na ho kanyang palat upang kamkamin yung yaman nito. Mga mahal kong kapatid, yan po ay gi-forward sa akin, no? At ayokong magkamali, no? At sinisikap ni Lidimin na maibigay ng tama ang tamang information. Okay, the Capricorn Project. May sinasabi dito tungkol sa langis, no? Isi-shortcut ko na ito ay matatagpuan sa Luzon, blah blah blah, etc. etc. Ito pa rin po ang hawak nila ay may kinalaman pa rin po ito sa mga documents na related kay FEM Senior. Isi-shortcut ko. Mawalang galang na, no? Wala akong intention para manakit sa'yo. But we need to reveal the truth because the truth shall set us free. Nawa sa kuko ng agila, lahat ay makalaya. Itong mga documents nila at kaya natin i-provide yan according to the system and not the own understanding of Lidimin Canoto. Hindi po. Kaya ito yung sinabi ko, I have a visitors kagabi, no? Thank you nga pala, ingat kayo mga bae, no? At naliwanagan, no? Naliwanagan sa mga bagay-bagay. Hindi lang po ang Capricorn na yan, okay? Marami, mamaya, mayroon tayo, ito, kahit ako parang, habang binabasa ko, no? Hindi ka balahibo ko, tumutulo ang luha ko, no? Okay.
Dahil this is Millie Dimin Canuto, kaya yung mga ill-gotten wealth na issue, kung noon sasabihin nila hindi napatunayan, this time, ugat ng kasinungalingan at hindi lang naman din siya, may mga kunaybans eh. Okay, dito tayo sa oil na ito. Sinasabi dyan na ang Capricorn project na yan regarding sa oil ay kesyo matatagpuan dito sa Luzon, blah blah blah. This is Millie Dimin Canuto. Sinabi ko naman sa inyo na pagdating ng mga oil na yan, no need to explore. No? Maging ako na mangha ako, paano ginawa ito ng mga nilalang na may gawa niyan? No need to explore, no need to pag-aralan pa. Dahil noon pa po yan, 1700s. Do you believe that lahat yan ay nakaprogram na lahat? 1700s pang panahon. I think that is wala pang World War I. Kailan ba yung World War I na yan? Okay? 1700s nakaprogram na po yan. Just imagine. Okay? Just imagine. Okay. Yes. Hinihingi ko ang patnubay at gabay ng Diyos dahil ayaw ko magkamali sa inyo. Okay. Itong Capricorn na yan, na project yan, wala po yan dito sa Pilipinas. Yan po ay karugtong ng mga tubo na nandoon sa Australia. Wala po sa Pilipinas yan. Ulitin ko. The Capricorn project na sinasabi ninyong oil, wala po yan dito sa Pilipinas. Nandoon po yan. Nandoon po yan sa Australia. Lahat kasi ng mga bagay nakaprogram na hindi ang balibo ko nakasystem po yan. But malaki ang kinalaman dito sa ating bansa. Naintindihan ninyo ako? Ngayon, ang tanong, marami ng, isi-shortcut ko ng konti, no? Ito wala akong alam. Uulitin ko. Ang Capricorn project na yan, yes, totoo. Totoo po na may kinalaman yan, may mga oil. Pero this is Millie Dimin Canuto. Hindi po yan dito sa atin. Doon po yan naka-assign sa Australia. Pero ang main tubo niyan dito sa atin. Okay? Kaya hindi maaari. Parang ganito lang po yun, no? Ito yung bahay ko. Pakita ko sa inyo. Kahit siguro naman kayo mayroon. Of course, may main gate yan. Di ba? Bago ako makapasok dito sa aking loob ng pamamahay, kailangan kong buksan ang main gate na yan. Naiintindihan ninyo ako? Ganon din po sa mga tinatawag nyo kay lahat po ng mga oil na yan, iisa lang po ang pinanggaling. Do you believe sa bagay na yan? Okay? Itong mga diniscuss ko ngayon, ito po ay naaayon lamang sa mga kapatid na nagtatanong. And sabi ko nga, kung noon, maalala ko mawalang galang na no, mga kapatid no. Kung noon, sabi ni kapatid, o Brother Eli Soriano, mayroon siyang sinasabi na magtanong ka, ang Biblia ang sasagot. Nga, ganon, di ba? Ngayon, magtanong man kay Lidimin, ang system ang sasagot. Ganon lang kasimple, okay? Because that is not my own understanding. At hindi po ako ang nag-program niyan. Ay, Lidimin Canuto declared, hindi po ako nag-program yan. Ngunit subalit datapat, bakit natin na ihahayag yan? Patungo tayo, kay maganda itong topic natin ngayon eh. Sana maging ako masundan kong maigi. Okay. Sana na ano yun ha, at kaya nating patunayan yun. Ngayon, ano ang kinalaman ni FEM doon? Dahil ang mga dokumento ng mga hawak na yan, may kinalaman pa rin kay FEM Senior. At mga loyalista ni FEM Senior, alam ninyo ang sinasabi ko tungkol sa 4 mystery box na dati ay nasa Il Banco Espanyol de Isabela II. No? Isi-shortcut ko ulit. Ano yung naging ugat? Bakit kumalat yung mga accounts na yan? At siya mismo ang nagrambol-rambol niyan. Sa totoo lang. Ginulo niya talaga ang programa. This is Millie Dimin Canuto declared. Kaya nawa, sa kuko ng Agila, lahat kayo ay makalaya. Kaya lahat ng may hawak ng mga gold bullion certificate na yan, ay, Millie Dimin Canuto declared, you live like a king, but you died like a rat. Hindi ninyo maaaring lagpasan ang pangako ng Diyos, dahil doon sa pangako ng Diyos, doon sa Book of Kawikaan, huwag ninyong babaguhin
ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno. Huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito sapagkat si Yahweh ang inyong makakalaban. At ibabalik niya lahat ng kayamanang matagal na niyang ipinagkaloob sa ating mga ninuno. Pero this time, bago mangyari lahat yan, dahil ang mga bagay na yun, nahaluan ng mga kademonyuhan just because of greediness and selfishness. Naintindihan niyo ko? Okay. Hindi lang ang Capricorn. Marami po yan. Okay? Mga kapatid, mawalang hanggalang na no. Ito yung sinasabi ko. Wala akong intensyon na makipagbalitaktakan ng mga karunungan ninyo dahil alam ko na pagdating ng title degree, mas may hawak kayong mga titulo ng inyong mga pinag-aralan. Si Lidimin, high school graduate lang ito. Okay? Alam ko matatalino kay, ngunit subalit datapwat, ang tunay na karunungan at kayamanan ay ang karunungan na nagmumula sa katastasan dahil higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng ating mga kapahamakan, lalo na sa kasalukuyang mga nangyayari sa ating ngayon. Even the IDCA na yan, maraming nag-worry sa IDCA, blah blah blah, kasi nandito yung mga worship, mga ganito. Kayo na mga nilalang na tao, see is to believe kayo. Sige, kung gusto niyo, sige, pagirahin yan. But ay Lidimin Kanuto, baka magtaka sila, kung bombahin man tayo dito, ang missile babalik sa kanila. Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Kaya gusto niyo see is to believe, sige, antayin natin. Okay? Walang sino man ang pwedeng mag-underestimate sa kapangyarihan ng Panginoon. Binibigyan ko na kayo ng sample sa panahon ni Josaphat. Nang si Josaphat na atasan siya para sagupain yung isang kaharian. Ano ang pinaipon sa kanya? Puro lang mag-aawit. Inutusan siya ng Panginoon. Nanindig ang balahibo ko. Inutusan siyang mag-ipon siya ng mga awit. Anong laban ng mga awit dyan sa mga pana na yan? Sapagkat ang banal na espiritu at kapangyarihan ng kataas-taasan ang kumilos, walang pinagkaiba sa pagkakataon nito. Okay, dito tayo ngayon sa oil. Okay? Ngayon ko lang nalaman ito. Ayan, March 18, 2026. Ang topic natin is fiscal regimes for mining and petroleum. Okay? Sa kaguluhan natin ngayon, mayroong dalawang klase na meron tayo dito sa ating bansa. Okay? Mayaman tayo. Dalawang klase ito. Mayaman tayo sa natural gas at saka sa crude oil. Kailangan isa-isahin ko ito sa inyo kung ano ang pagkaiba ng natural gas at saka crude oil. Okay? Naintindihan ninyo ako? Okay. Sandali lang. Itong langis na ito, tama ho ba yun? Okay? Babasahin natin to. Kay para mas maganda yung ano natin. Okay? Okay. Ito yung natural gas at saka ang crude oil. Ang natural gas, okay? Nandito yan. Ano ang purpose ng natural gas? Ano ang purpose ng crude oil? Magkaiba ang natural gas. Itong natural gas, ito yung mga panluto, sample lang yan, at saka itong crude oil, ito yung ginagamit natin sa gasolina, siyempre sa may mga sasakyan. Okay. Okay, babasahin natin ito, ha? Lahat po ng ibabahagi ko sa inyo is not my own understand, but according to the system. Siguro naman alam nyo to. Meron tayong mayaman tayo sa natural gas and the crude oil. The question is, saan nga ba talaga matatagpuan tong mga to? At bakit ito hanggang ngayon pinagtatalunan yan sa kabila ng maraming mga kapatid, lalo na ang may kinalaman kay FEM ng mga dokumento, nandito sa ganito, puro nagtatalo. Ay, na-remember ko yung sinabi ng Sultan, no? Kaya, si Yahweh ang makakalaban. Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan ng inyong mga... Dahil kung sinasabi nyo ng Luzon, maging sa panahon ni FEM noon, do you believe palalagpasan niya? Because even if EM Senior, hindi niya talaga natumbok yan. Dahil hindi naman kasi talaga siya, tapos ano pa na siya si Spiritual Wonder Boy, sasabihin ng iba, ginamit siya ng Panginoon. Maybe, no? Kasi
Mabuti o masama, pinahintulutan ng Panginoon eh. No, but nasa ating sarili kung ano yung i-choice natin. Doon ba tayo sa mabuti o doon sa masama. Ngunit subalit datapot, always remember, mabuti man o masama ang tatahakin nating landas, tayo pa rin ang aanin yan. Naintindihan ninyo ako? Tayo pa rin ang aanin yan. Okay. Meron tayo dito ha. Meron tayong natural gas and crude oil. Kaya this is me, Lidimin Canuto. No? Ngayon, para hindi naman nakakaano sa mga kapatid kung kasasabihin ng Luzon, pagbiyan, ipaturo. Ipaturo sa kanila kung nasaan. But this is me, Lidimin Canuto. Wala nang kailangan i-explore. Wala nang kailangan ibungkal dyan because 1700s pa lang, do you believe 1700s pa lang may mga tubo na po yan. Kaya yung Capricorn Project, the original of the Capricorn Project is nasa Australia po yan, naka-program. Pero ang pusod po niyan, ang langis po yan, ang ugat po yan, of course, dito pa rin sa atin. Kaya dinademo ko sa inyo, katulad ng bahay, paano mabubuksan doon kung dito sa atin mismo ay hindi pa nabuksan, no? Ang tanong, paano ba siya bubuksan? Hindi na pala kailangan hindi na pala kailangan hindi na pala kailangan i-explore, no? Even the deuterium, no need para mag-drill yan, no need po yan. Hindi na po kailangan. At anuhin na lang natin yan. So maraming nag-attempt pero bakit hindi po siya na-implement? Alam nyo kung bakit? Ang tanong ko, kilala nyo ba ang mga sarili ninyo kung sino kayo? Kilala nyo ba ang mga sarili? Kilala ba natin ang ating mga sarili kung sino tayo? Parang ganito yun, Parang ganito yun ba? Speaking of mana, no? Ngayon may magpamilya, no? Merong, alimbawa lang meron isang lalaki dahil medyo may pagkabigatot si lalaki. Sorry for my words. Ibig sabihin, may pagkamalandi si lalaki. Meron siyang original na family, meron siyang, sabihin natin mga anak sa labas. Ngayon, whatever it is, ang pinag-usapan na itungkol sa mana. So may mga batas tayo dyan. To make the story short, paano ka ngayon makahabol? Sabihin mo natin, you are the legitimate child. Paano mo may paglaban ang karapatan mo? Na kung nagkaroon ng kasalanan ang mga magulang mo, ay wala ka namang alam doon. Ang pinag-usapan yung karapatan. Paano mo ipaglaban, tatayuan ang karapatan mo? Na para sa mana na yan, yun ang ibig kong sabihin. Walang pinagkaiba sa pagkakataon na ito. No? Minsan may mga bagay na akala natin, tama na pinaglalaban natin hanggang sa nakikipagpatayan tayo, but deep inside, no? Ang ending, kailan pa naging tama ang isang mali? Yun Yes, pwedeng magiging tama ang isang mali kung ito ay itutuwid mo. Para sa akin yung kailan pa naging tama ang mali, yes, magiging tama ang mali kung ito ay itutuwid mo. Pero pag hindi mo ituwid, kailan pa naging tama ang mali? No? Ang tama ay tama, ang mali ay mali. So dito tayo ngayon. Dito mga mahal kapatid, wala pong problema dyan. Kaya this morning, nagmensahe ako sa ating mahal na pamahalaan. Siguro naman matagal-tagal lang ibinigay namin sa kanya, no? Ito po ay hindi ito biro. Kailangan itong upuan, pag-uusapan. Dahil ang pinag-uusapan na dito ay hindi lang mga individual, hindi lang yung mga gumaganap, kundi buong sangkatauhan na ang nakasalalay dito. Hindi lang yung mga gumaganap. Ngayon, nagmensahe ako sa ating mga mahal na pangunahan, who am I para pakinggan niya? Pero, I warning the government, alalahanin niyo sa panahon ni Moises. Sa panahon ni Moises, hanggat sa pinuntahan niya, kasi may mga mensahe, hindi nakikinig si Parao. Tama ba? No, si Haring Parao, dahil hari siya no? Hari siya ng Ehipto. Tapos mayroong isang Moises lang na magaganon sa kanya. Natural, hindi niya pinaniwalaan. Hanggang dumating sa punto na yun no? Nagkaroon na ng mga salot, nagkakaroon ng gano'n. Kaya mga Pangulong PBBM, kahit pa indap na ang ilawan na yan, ito po ay kailangan lang upuan, pag-uusapan. Huwag nating pag-usapan yung katulad ng sinasabi dyan about sino ang magiging hari. Sino bang magiging hari sa atin dito? Hindi yan ang pag-uusapan natin. Dahil kung yan ang pag-uusapan natin,
para sa akin, ang mga sarili lang itinataas. Ang pag-uusapan natin, paano natin gagawin? Dahil ang Diyos, ang biyaya niya, isisikliglig, umaapaw. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Wala tayong pag-uusapan kung sino maghari, sino ang magiging ganito, sino ganito. Ang pag-usapan natin, yung ikakabuti nating lahat. At yung masolusyonan kung ano ang problema sa kasalukuyan. Na ang pinag-usapan dito, titinglain ng buong mundo ang bayang ito, hindi dahil sa sino ang magiging hari, kung hindi ipatupad ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa Book of Revelation, humihingi siya ng katarungan. Wala tayong ibang itataas dito. Hindi yung magiging hari, hindi kung sino magiging, kung hindi ang kalooban ng kataas-taasan. Naintindihan ninyo ako? So ngayon, ito, madali lang ito. Natural gas, saan makikita yan? System is real, the crude oil. Pero bakit po nangyayari sa atin ito na tayo ngayon ay lugmok? No? Kung tutusin, kahit magpatayan sila dyan, wala tayong pakialam. Kung tutusin, hindi dapat ang presyo ng langis. Alam nyo kung bakit? Kagagawa lang yan ng mga negosyante. No? Kagagawa lang ng mga negosyante. At para sa lahat, okay, ito. Meron tayong tinatawag na 3-track mining system sa atin. No? May kinalaman pa ito. Bakit na itatopic natin ito? Dahil po, malaki po ang ginagampanan nila, the 3-track mining system sa ating bansa. Meron tayong tinatawag na small scale mining, no? Medyo mahaba-haba ito, pero ma-explain natin kung ano ang mga ginagampanan nito. Meron tayong mga large mining, no? Ito yung mga nag-a-arrange, no? At itong nakakalungkot, 60% sa kanila, 40% sa atin. Samantalang sarili nating lupa, ito mga anak ng tinapa, oo. At mayroon tinatawag na mining reform. Ito po ay yung mga foreign ownership na nandito sa atin. May mga nagmimina dito ng mga foreigner. No? Pero meron silang partnership sa ating gobyerno. No? Meron silang mga usapin. Okay, sandali lang. Ngayon, kung tutuusin, kaya nga sabi ko sa inyo, marami nagsasabi, titinglain ang buong mundo, ang Pilipinas, anong paraan? No? Kaya sabi ko sa inyo, mahal na Pangulo, nagpadala na ako sa inyo ng mensahe. Sa lalong madaling panahon na ito, ang ating topic, mahal na Pangulo, ay hindi po kung sinong hanapin mo ang hari. No? Hindi po magiging topic natin ay hanapin mong hari. Hindi po magiging topic natin, sino magiging hari? Sinong kilalanin ganito? Walang ganon. Ang pag-uusapan natin, kung paano natin masusolusyonan ang kasalukuyang problema na yan at paano natin maisurvive ang mga kasalukuyang mga hinaharap at sa pamamagitan ng mga kagandahang loob na yan, dyan na nila makikita kung ano ang gawa ng kapangyarihan ng Diyos at sila mismo ang makakakita, sila mismo ang makakatuklas kung sino talaga ang magiging hari. Kaya dahil sa pamamagitan ng gawa at salita, doon makikilala sa gawa. Hindi ko kailangan i-introduce kung sino ang magiging hari. Kasi pag mga ganyan, parang ang gusto mo lang, ang nais mo. Di ba? Kung introduce mo, siyempre yung isa, meron ding pinapakilala, gusto yung pakilala ng hari. Kaya ang magiging kinalabasan, away dito, away doon, siraan dito, siraan doon, hilaan dito. Yan ang magiging epekto kung yan ang pag-usapan. Ang pag-uusapan natin, kung ano yung biyaya ng Panginoon na inihanda niya para sa atin ng siksik-liglig umaapaw. Na lahat tayo ay makapagbigay ng kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian. At siya lamang ang pasasalamatan, hindi kung sino. Dahil sa pamamagitan ng ganyan, makilala ninyo ang tunay na hari. Hindi ko kailangan i-introduce kung sino. Sa pamamagitan ng mga gawa, sa pamamagitan ng mga salita, at resulta ng ating mga ginagawa. Kaya sabi ko, no need to explain, no need to self-proclaim whoever you are in this world. Dahil ang magpuproklama niyan, ikaw mismo na may sariling gawa niyan. Resulta ng iyong mga ginagawa. Okay? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Nabasa ko dito, no? Mga mahal kong kapatid, nawa sa kuko ng agila, kayo ay makalaya. Lahat kayo na may hawak, no? Kaya hawak ng mga documents na yan. Kay katulad ng sinasabi ko, the Epstein files, bakit nag-leak yan? We know that Jeffrey Epstein ay siya yung founder ng Bitcoin at wala pang nangyaring mga expose na yan. Sinabi ko na magkukulaps yan.
So ano pang pinag-usapan truhin? Ano pang pinag-usapan ninyong mga crypto dyan? Ilahat yan konektado sa Bitcoin. Ano pang pinag-usapan yung quantum financial system? Ilahat yan may kinalaman dyan kay Epstein na yan, kay Geoffrey na yan. At yung account na ginamit niya, at ang account na ginamit niya, anak ng tinapa. Kaya kahit anong pag-penetrate ninyo, di ba noon pa man sinabi ko, okay, the Wells Fargo, the German bank, blah, 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 etc. All of that is terminated. No? Ito na ngayon. So, apektado tayong lahat. So, katulad ng sinasabi ko, huwag tayong mamuhay sa nakaraan. Mamuhay tayo sa kasalukuyan para sa hinaharap. Dahil yung mga mali na mga nagawa, wala na tayong magagawa doon kung hindi ituwid na lang. Okay? Ang Diyos ay mapamaraan. No? Mahal pa rin tayo, mas mapalad pa rin ang bansang ito kahit papaano. No? Bakit mula pa nung panahon ni FEM hanggang sa kasalukuyan, lalong palala ang mga kaguluhan? Bakit hanggang ngayon, dahil mayaman maraming mga religious group ang nandito sa Pilipinas, pero sa kabila ng lahat, bakit ang mga tao ay wala pa rin sariling, I'm sorry for my words, no? Ulitin ko, ang ating bansa ay mayaman din sa religion, no? Maraming din sa kabila ng mga kaliwat kanan, I'm sorry for my words, sa kabila ng kaliwat kanan na mga religious group, mga malalaking grupo, kung ano-anong mga sikta ng simbahan, pero bakit ganon ang tao? Sa bagay, biblically yan, na mga sikta to sikta, mga leader, business leader ay nag-aaway. Bakit? Dahil ang kanila na kasing mga sarili ang itinataas sa halip na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, lahat ng dokumento, lahat na magiging ID, lahat ng ito, wala kayong makikita na mukha ni Dimin. Dahil pag ginawa ko yan, ang sarili ko ang aking itinataas at hindi ang Panginoon. Kaya mga mahal kong kapatid, mahal na Pangulo, nagmensahe na ako sa lalong madaling panahon. At kung ito ay magpabungol-bungol ka, magpabuta-buta ka, ibig sabihin, magkunwari kang bulag ka, bingi ka, ako na rin ang nagsabi. I'm sorry. Baka hindi mo matapos ang termino mo. Bagamat nung nakaraan sinabi ko, you are the still president. But this time, pinagbigyan ka. Pinagbigyan ka namin. Pero matigas ang ulo mo dahil I'm sorry ha. Kailangan mong manindigan ngayon, no? Alam nyo, kaya sinasabi lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. At ito yung sinasabi ko, ingatan natin ang ating mga sarili. Dahil biblically speaking, no? Walang ibang binabantayan ang ating kalaban dyan, no? Kung hindi yung matisod ka, no magkamali ka. Naintindihan ninyo ako? Sa lalong madaling panahon ito, wala naman tayong problema dyan eh. System is real. Ito po, lalo na yung sinasabi kong insurance, ayan, no, nakita ng ating bisita kagabi dito, no? So, pindiwanag ko, lahat-lahat yan. So, wala namang problema. Dahil kumplito naman yan, kaya itong mga ano na ito, kaya nga may tinatawag tayo ng mga master development plan, no? Wala pa pong panahon ni Dr. Jose Rizal, kung totoosin. Giprogram na yan ng lolo ko. Actually, sila Dr. Jose Rizal, mga ano na yan, mga katulad yan sa atin na gumaganap. Okay? Pero ang nangyari, I'm sorry sa mga Rizalista dyan ha, parang nangyari, parang siya, ginudyos siya no? So, nalunod, nasubraan, no? Na-over. Dito, mga mahal kong kapatid, wala akong ibang nais dito, no? Kasi simple lang naman ang buhay, wag natin pahirapan. Unang-una, matuto tayo na makontento. Pangalawa, pag hindi atin, hindi atin. Kaya yung Capricorn project na yan, bagamat may kinalaman talaga sa mga langis na yan, yan po ay isa lamang daluyan. Yan pong proyekto na yan ay doon po nakalaan yan doon sa Australia. Pero ang ano po niyan, ang tubo niyan ay galing ho talaga sa atin. Naintindihan ninyo ako? Kaya ito yung sinasabi ko, ito yung pinapaliwanag ko sa inyo, mawalang galang na ulit. Bakit ko nasabi na fabricated? Dahil fabricated naman talaga, ginulo naman talaga niya eh. Mawalang galang na. Sino nakakilala dito? Mawalang galang na sa pamilya niya, no? Princess Maria Fatima Abigail Montenegro Abubakar.
Ito yung sinabi ko sa inyo na ito yung sample ha, talagang ito totoo. Ang kanyang gold bullion certificate ay HSBC United Kingdom with account number blah blah blah. Pero pag tirahin mo yan sa system, no? Dahil ang system na yan, sabihin ko sa inyo, maniwala kasi hindi kayang i-penetrate ng Pentagon at ng tawag nito, ng federal yan. Hindi nila kayang i-penetrate, okay? Ulitin ko, katulad nung account na yon, HSBC United Kingdom with account blah 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 etc. Pag pindot pa, lumabas yung account pero hindi po sa United Kingdom naka-program. Meron nakalagay doon, welcome to the NISARA GSARA program. Ngayon sasabihin mo, Lidimin, yun pala 666 pala yung ano na yan yung NISARA GSARA, mga quantum financial system. Bakit ganon nasama sa program? Sapagkat mabuti o masama pinahintulutan ng Panginoon dahil lahat yan sukatan sa ating mga sarili. Naintindihan ninyo ako? Nasa moment tayo na tayo ang pumili ng ating landas. Hindi ko sinabing kayo ang kambing, ako ang tupa, ako ang kambing kayo. Pero kung tutusin, mas gugustuhin ko pa na tawagin akong kambing. Bakit? Bakit mas gugustuhin kong tawagin akong kambing? Alam nyo, marami nagtupa-tupaan. Balat kayo lamang yung tupa, pero walang pinagkaiba, kambing pa rin. Naintindihan ninyo ako? Good morning po sa inyong lahat. So, ito pa ha, meron akong sample ibibigay sa inyo. Ito parang ano ko lang sa inyo, parang patakam ko lang sa inyo kasi may mga confidential pero binigyan ko lang kayo na sana hint ba, kumbaga sa madaling salita. May nabasa ako dito, no? May nabasa ako dito. Okay. Kung mayroong Capricorn project, mayroong tinatawag na Sagittarius project. Itong Sagittarius na ito ay dito po yan gi-perform, no? Actually po, nasarado po itong Sagittarius project na ito. At located po ito sa Tampakan, mismo dito po sa aming parte, dito sa may General Santos City, no? Bakit na-close ang Sagittarius project? Dahil, ito na, may mga bagay na, I'm so sorry ha, ano ang dahilan bakit na-close ang Sagittarius project? Ha? Kambing pa rin, anak ng tinapa. Hello kay Ma'am Jean, no? So, masaya ako, Ma'am Jean, sa mga pinag-usapan natin kagabi. I'm very happy and that is the confidential for us. Ito yung sinasabi ko na ang Diyos ay maparaan in His perfect time, no? May mga bagay na gustong-gusto natin, but may mga bagay na inallowed niya kahit hindi maganda para sa atin, but everything is under His control, no? Siya ang nakakaalam ng ikakabuti at ikakasama natin. At ang lahat in His perfect time. Kahit yung mga pangit na bagay ay in His perfect time, it turns to positive. Kaya lagi kong sinasabi, negative turns to positive. Okay? So, may nakahalo daw na kambing. Sa grupo, pinagtawanan ko lang sila. Whatever it is, no? Yung mga tungkol sa kambing na yan, ito lang sasabihin ko, walang banal sa atin. No? Yung mga nagsasalita na sila ay mga tupa, para sa akin, mas sila yung kambing. Sila yung mga nagbanal-banalan. Wala pong banal sa atin dito. Sorry for my words because pag sinabi mong banal, hindi ka wala pong banal para sa akin dito sa mundong ibabaw na ito. Wala pong banal. Okay. Ipagpatuloy muna natin itong crowd na ito. Ang Sagittarius po, no? Dito po yan matatagpuan sa may... ito ba? Before na mag-proceed ako, ang Capricorn ay mayroon dyan sa Capricorn. Actually, may kinalaman sa may kinalaman siya sa lithium energy. Okay? Lithium energy, may kinalaman siya. Okay? Okay, basahin ko nga. Okay. Sandali lang ha. Okay. Ano ko lang sa inyo ha. Aray ko, kinagat ako. Okay. The Western Australia, blank, the file record, hindi ko lang sasabihin sa inyo ha. Okay? And in 2025, the Queensland Government Exploration Funding for
Bajul Prospect, Capricorn Gold Copper. Basta may kinalaman ito siya sa mahaba kasi no? Ito may mga lithium energy. Nandito nakadeklara ko anong mga klaseng mga, yan, kung gas ba yan or ano ba yan. I am not may kinalaman pa rin siya sa mga gold, no? System is real, mga mahal kong kapatid. Kaya yung mga hawak ninyo na yan, hindi ako nakipagkompetensya. Ituwid natin yan kasi marami nang naubusan ng yaman, pati yabang, pati lakas. Kayong iba nasa cemetery niya. At in pinaka-worst. Matalino si Lulo. Yung tungkol sa DNA na sinasabi, ganito pala yung tungkol sa DNA. Anak ng tinapa. Kahit ako, aminado ako sa inyo. Ipagpaumanhin kong, dahil wala talagang, sabi ko nga, wala akong alam. Ako'y sumusunod lang doon, no? But, hindi lang ito DNA bilang isang ikaw ngayon, dahil nakadeklara pala doon, ang ginawa ng dokumento ni Spiritual Wonder Boy, ang sino man ang magkiklaim, tandaan nito, ang sino man ang magkiklaim, kahit sino pa siya, kailangan ipresenta niya ang DNA ng Spiritual Wonder Boy. Dahil si Spiritual Wonder Boy, meron siyang DNA doon. And do you believe that DNA is not only the blood, may DNA doon na may kinalaman sa mga kaimpaktuhan. Material at saka spiritual. May DNA palang spiritual. Ngayon ko lang alam. DNA ng as a human flesh, as a human body, as a human being, meron din pong tinatawag na DNA ng espiritu. No? Wag na nating wag na nating sirain ang utak natin. Dalawa lang klase niyan ng DNA ng espiritu, the kambing and the tupa. Para hindi na yung ulo ninyo. Pinaasa ko ang vlog mo sa group chat namin para sa may alam sila. Ayon lang, hayaan mo sila mahal kapatid. Hayaan mo sila. Dahil matitigas ang ulo nila. Dahil sabi ko nga, sa kuko ng agila, nawa ang makalaya. Basta as long as the documents is related to the FEM senior, yung sa mga gold bullion na yan, this is me, Lidimin Canoto declared. All of that is fabricated. All of that is fabricated. Na? Alam nyo ba yung account na ginamit ni FEM at ni Father Diaz, yung sinabi lang nag-withdraw sila, naka-withdraw sila last isang beses, may kinalaman po yan sa Epstein Files account. Kaya natin patunayan yan. System is real. Anak ng tinapa, oo. Hindi ako nagmamagaling sa inyo. Ngayon, kung gusto ninyo yan, sige. Kaya ako, naalala kong sinabi ni Kuya Emmanuel, huwag kang pasisindak sa mga kaguluhan na mangyayari. Dahil kahit bubuka yung lupa, hahanapin nila yan. Kaya ako, hindi ko, if ever man, na luluobin at mararapatin, hindi ko i-insist kay PBBM na ito yung magiging hari. Hindi. Ang i-insist ko, yung kalooban ng Panginoon at sa pamamagitan ng mga gawa na yan at kagandahang loob na yan, makilala ng mga tao kung sino ba talaga ang hari. Hindi ko kailangan ipagsiksikan kung sino yung hari. Kasi may mga iba na mayroon din gustong gawing hari. Marami ngayon hari ng sablay meron. Release pa more? Yung mga nyo nga no? Ako na nagsasabi, yung mga crypto ngayon, ang Bitcoin po ang parang pinaka-channel nila. Bumagsak nga, di ba? So, hindi ko to sinasabi para panghinaan kayo ng loob. Sinasabi ko and I know I cannot please everybody. No? Alalahanin ninyo. Ito lang sasabihin ko. Sa panahon ni Jesucristo, na sasabihin natin Jesucristo, ang kaligtasan po ay para sa lahat yan. Pero sino lang ang maliligtas? Ang may paniniwala. Walang pinagkaiba ngayon yan. Dahil ang karunungan na nagmumula sa kataas-taasan, ang tunay na kayamanan ay ang karunungan na nagmumula sa Kanya na ito ay higit pa sa 10 hari na magagawa. Higit pa sa salapi na magagawa at higit sa lahat magliligtas sa atin ng ating mga kapahamakan. Kaya kahit anong talino nyo dyan, no? Mga kilalang sikat na mga matatalinong mga leader ng buong daigdig. Tinatatakutan maraming mga missiles, pero naging solusyon ba yan para sa kapayapaan nating lahat? Balay.
Okay. Huwag kayong masasaktan sa inihayag ko ngayon dahil madaling araw pa lang. Ito yun no? So wala namang problema sa atin dito Nandito pa ang files ng microfilm. Microfilm ng mga tubo. Microfilm ng kung saan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, nasa iyo pala, bakit hindi mo nilang gagawin? Alalahanin niyo po, hindi po ako si Superwoman. At alalahanin niyo, maging si Kristo ay may mga disipulo. Ibig sabihin may mga alalay siya. Naintindihan ninyo ako? At dito sa pamamaraan na ito, hindi ko pwedeng maaring lagpasan. Kung ano lang ipinagkaloob sa akin na trabaho, yun lang trabaho ko. Kaya yung mga nagsasabi, kapag wala kay national ID, magugutom kayo, magiging alipin na ba mo, humingi kayo ng tawad sa royal family. Mali po. Itutuwid ko yan. Sa halip na sasabihin mo, humingi ng tawad sa Panginoon. Tingnan mo, sa pamamagitan ng mga bibig ninyo at inyong mga gawa, tama bang sabihin mo? Ha, kapatid? Na sa halip na sabihin mo, humingi ng tawad sa Panginoon. Anong pinagsiksikan mo? Humingi ng tawad sa royal family na pinagsiksikan mo? Bakit? Ha? Bakit mo sinabi yan? Ito itutuwid kita. Alam mo kung sino ka? Ha? Hindi tayo nag-aaway dito. Ako itinutuwid ko lang. Kayo mismo na mga televiewers. Kayo mismo na mga viewers ko. Ako naman ang ituwid ninyo kung mali. Di ba sa halip na sasabihin niya, yung nagsasalita, humingi kayo ng tawad sa mahal na royal family kasi ganito, ganyan. Anong naging kasalanan ng iba sa kanya? Hindi nga siya kilala, di ba? Ha? Bakit mo sasabihin ipagpilitan na humingi ng tawad sa royal family? Wala kayong pinagkaiba ni Pastor hindi, no? Nasa halip ang repentance ay para sa buong daigdig. Laging bukang bibig ang Pilipinas. O ngayon, sinabi man niya, Pilipinas, o ibig sabihin, entire Philippines. Nandyan yung sinasabi mong royal family. O di ba? Kapatid, tinutuwid lang kita, huwag kang magagalit sa akin. Sa halip na sasabihin mo, humingi ng tawad sa Panginoon. Anong sinabi mo? Humingi ng tawad sa royal family. Pues, ang tao ang itinataas mo at hindi ang Panginoon. Naintindihan mo ko? Alam niyo kapag ang espiritu na magdidikta, matalas, masakit, mapait, mapakla, maanghang. Yan ang magiging kinalabasan pag silidin ang magsasita dahil hindi ko po hangad ang mapahamak kayo. Ngayon, pag hindi kayo makinig, wala akong magagawa sa inyo. Maging ako, haharap ako sa Panginoon para sa paghuhukom. Kayo pa kaya? Kapatid, ituwid mo yan ha? Ituwid mo yung sinasabi mo, ha? Na kailangan humingi ng tawad sa royal family. Ano naging kasalanan ng ibang tao sa royal family? Sa halip! Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo Dito talaga. I'm sorry ha? I'm sorry. Ito yung sinasabi kaya ibinigay natin ang mga bersikulo sa Biblia. Ingatan ninyo dahil sa darating ang panahon, mga bulaang guro, bulaang propeta, bla bla bla, etc. Ha? Ginagamit mismo ang pangalan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Paano ba natin makilala kung sa Panginoon nga siya? Kung ngayon sasabihin mo, humingi kayo lahat ng tawad sa royal family na yan. Bakit? Kilala ba nila yan? Hindi nga nila nakasalamuha yan Kahit ako, bakit ako hingi ng tawad sa kanya? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Sa pamamagitan ng mga sarili niyong bibig at gawa, ugat ng mga kasinungaling, kayo mismo ang maghahayag sa inyong mga sarili. Sa halip na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At purihin ang nagsugo, hindi ang mga anak ng tinapa. Kapwa ninyo ang itinataas ninyo. Pero magaling kayo pagdating ng Bible. Magaling kayo sa salita ng Diyos. Pero nahuhuli kayo sa mga sariling bibig ninyo. Ipagpatawad ha? Ipagpatawad. Kailangan ko tong sabihin. Okay, yung pastor na Bisaya kapatid, actually, she's not a pastor. He is not pastor He is not the pastor. May mga video ganito tapos sinabi niya, magiging alipin kayo habang buhay kung hindi kayo kumuha ng national ID. Ay, alam naman natin ang national ID is the part of the 666. Come on! No? Patawad, Ama. Pero kung ano lang ang pinapababa sa akin ngayon, yun lang ang kailangan kong sabihin sa inyo. Kaya maging ako, no? Kaya itinutuwid kita kapatid, no? Maging ako, ituwid ninyo ako sa kasalukuyan, sa pagkakataon nito sa sinabi ko, kung mali ba ang pagkasabi ko na tinutuwid ko siya dahil sa halip, humingi kayo ng tawad
tumawad sa Panginoon. Humingi daw tayo ng tawad sa royal family na sinasabi niya. Ano mayroon? Ba't kailangan ko humingi ng tawad? Ha? Ba't kailangan ko humingi ng tawad? Lalo na sa mga taong hindi nakasalamuha, kailangan bang humingi ng tawad sa kanya? Sino ba siya? Pareho lang natin siya, creation of our Almighty Creator. Ha? Kaya, talasan ninyo ang mga pandinig ninyo, ang mga mata ninyo, maging ako na nagbibigay sa inyo ng pahayag. Sinasabi ko sa inyo, do not look at me as a Lidimin Canuto. I am not a perfect. No? Pakinggan nyo lang yung mabuting balita na inihatid sa atin. No? Dahil kapag ako ang tingnan ninyo, matitisod kayo. Naintindihan ninyo ako? Matitisod kayo pag ako ang tingnan ninyo dahil hindi po ako perfect. Pero makikita naman natin sa mga gawa yan sa mga salita. Kaya this time, hindi ako katulad ng iba. Sorry ha. Hanapin ang maghahari. Hindi ko kailangan isiksik kay PBBM kung sino maging hari. Ang pag-uusapan natin sa pamamagitan ng mga gawa, makilala ng mga tao kung sino ba talaga ang tunay na maging hari. Sino ba talaga? Ha? Wala tayong dapat pagharian sa ating mga sarili kung hindi ang Panginoon. Hindi si Lidimin, hindi kung sino pa man. I am only your servant. No? Ako lang po ay aba ninyong lingkod. Ako lang po ay kung ano ang nandito, yun lang po yun. Wala pong iba. At doon sa mga kapatid ng Capricorn, this is me Lidimin Canuto. Yung mga sinasabi niya, nakaprogram po yan sa Australia. Naintindihan ninyo ko, nakaprogram po yan ng Australia, but lahat ng yan is under po yan sila sa atin. May mga covenant yan, mga mahal kong kapatid. Itong mga kaguluhan nito, kaguluhan ni Donald Trump, this is me, Lidimin Canuto, talagang si Donald Trump ngayon, sasabihin nila, pinili na, maaaring siguro, kasi nga mabuti o masama nga, no? Si Donald Trump ang ganito, tutupad ng dibino gobyerno sa atin, hala, pag sure, kailan pa naging hari ang agila? Kaya sa akin, di ba kayo, marami nag-agila-agila sa inyo, pinaliwanag ko ngayon, buti nga nag-leon kayo ngayon. Pero, ganun din. Sa pagkakataon nito, nawa, dalangin ko ang espiritu ng kaliwanagan, kaunawaan, no? Ang katotohanan ay iiral sa atin lahat upang ang katarungan ng nais ng Diyos para sa atin ay iiral para sa atin lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. About sa Sagittarius, no? Malaki ang na-discover ko ito. Ano nga ba ang mayroon sa Sagittarius mining? Pero bakit ito gi-close? Alam niyo yung i-explain natin doon na small scale mining, large mining, the mining reform. Bakit nagkakaganito tayo sa kabila ng mga natural resources natin dito? Mayaman ang bansa natin. Pero ano ang ugat ng lahat, no? Unang-una, hindi lang po korupsyon ang masisisi. This is me, Lidimin Canuto. Hindi lang po ang korupsyon ang naging dahilan, kung hindi ang pinakaugat kung bakit nagkaganito, because of misleading information, dahil nga ang programa ay ginulo nga ni FEM senior na politisyan. Naintindihan ninyo ako? Ginulo niya. Pinakialaman niya. Dahil sa panahon niya, mas pinangangalagaan niya ang kanyang career sa pagiging politiko. Kaya ginulo niya. Kaya pinadeklara ang Il Banco Espanyol de Isabela II na yan po ay bankrupt. Pero ang totoo, hindi po bankrupt yan. At dahil sa pamamagitan nun, no? Dali. Sa pamamagitan po nun, no? Ay nawindang ang programa, no? Ang mga accounts na yan ay nagkakagulo-gulo, nagkakarambol-rambol. Kaya habang may panahon pa, hindi habang buhay ay may tatago ninyo ang buong katotohanan. Dahil sa pagkakataon na ito, ugat ng mga kasinungalingan ay bubunutin yan. Bubunutin natin yan. Marami na po, no? Marami na po. Katulad niyan, the Capricorn Project. No? Actually, may kinalaman pa rin yan sa accounts. Kasi lahat ng accounts, nakadeklara doon yung mga project, kung anong mayroon, anong backup, no? Sa pamamagitan ng mga accounts ay nakikita dyan kung ilang mga toneladang ginto. Like for example, itong
itong ginagampanan ngayon, huwag kayong magagalit sa akin. G. Sion, ginamit ninyo ang certificate na ISO 20023. Expired na po yan, tapos na po yan. Okay? Kaya, ang tunay na backup, no? Ay ito yung may kinalaman ito in biblically. May mga hula na pinasusulat, ngunit, subalit, datapot, may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito ay pinatatakan ng tatak ng espiritual. Kaya kayo, no? Kayo, kahit sino, mga matataas na tao yan. Like for example, Epstein Files, si Jopre, may kinalaman po sa lahat ng accounts na yan. Yung accounts na ginamit niya, yung gusto ninyong pakialaman ay may kinalaman sa JP Morgan yan. Pero hindi pa po pumutok ang balita. Batid ninyo, alam ninyo, sinabi ko na terminated ang mga Wells Fargo, mga German band, terminated po lahat yan. Ngayon nagkamali ba ako? O ayan, pumutok ng balita hanggang sa mag-gera-gera. Dahil yung gera na yan, ang ugat ng gera, hindi lang sa kapangyarihan, kundi back up ng langis. Naintindihan ninyo ako? No? So, mahal na Pangulo, mawalang galang na. Sino ba ang isang ultimong lidimin para magbigay sa iyo ng mensahe? Baka, pag hindi mo ito maagapan, baka hindi mo matapos ang termino mo. Pero ganun pa man, naniniwala pa rin po ako sa kakayahan mo. Oo. Ang kailangan lang kasi dito, yung magiging open tayo. Isit aside yung pagiging Pangulo, isit aside natin kung sino tayo dito, you are belong to the... Kung mayroon kayong alam, ibahagi natin, no, sa isa't isa at para naman sa mga namumuno dyan, wag naman, tama na. Kung sa bagay, kaya itong ginagawa natin insurance, minamadali ko po ito. Inaantay ko na lang po i-deliver yung sealed na pinagawa ko. Dahil seal yun na yan, itong sinasabi ko sa inyo bago ko makalimutan, si Spiritual Wonder Boy, kaya tingnan mo, maraming nagpakilala sila si Spiritual Wonder Boy. Pero, tingnan nyo naman kung ano nangyari. Dahil maging si Spiritual Wonder Boy, bigay siya doon, FBI, Pentagon, bigay siya dokumento, lagay niya doon, sino man, claim, lahat accounts, kailangan lahat, pati DNA niya mismo, kailangan submit. Ngayon kung kayo, Spiritual Wonder Boy, bigay nyo DNA Spiritual Wonder Boy. Alam nyo, account gamit niya, kung kayo yan. Kaya, hanggang ngayon, dami away-away. Pati lidimin, away. Pati lidimin, iyak. Kasi kayo, pasaway kayo. Lidimin naman, wala naman kay lidimin yan dahil iba naman mundo lidimin doon. Kasi lolo niya ang hari doon Spiritual Wonder Boy, lolo niya hari doon. Tsaka lidimin, uuwi din yan doon kanila. Iwan yan lidimin dito mundo nyo. Mundo magugulo. Planetang ito, magulo. Ay syukala, ya fada ya tsinsan na iya hi shalala iya lavra kada siya. Lagi kita lidimin yin-yang. Lagi kita lidimin yin-yang. Lagi amoy lidimin bango. Bango bulaklak lagi kita. Lagi amoy. Yin-yang pakita yin-yang. Alam nyo ano yin-yang? Alam nyo ano meron yin-yang? Huwag kayo puro away. Galing ikaw, galing kayo, no? Lidimin hindi ganon, tawa lang lidimin inyo. Ayaw maniwala lidimin, okay. Pero, pagdating ng panahon, lidimin, tawa lang sa inyo. So, isip kayo mabuti. Isip kayo mabuti. Actually, kambal lidimin, antay lang sasabihin lidimin. Doon tao na mga matigas ulo. Antay lang lidimin, ano sasabihin lidimin, kambal niya. Oo, antay lang siya. Kaya, kawawa mga tao, pag away nila lidimin, lalo na pag iyak lidimin, galit kambal niya. Mag-away kay lidimin, galit. Parusa gawin ng kambal niya. Lidimin, medyo bait pa konti pero minsan maldita din yan.
ano din yan si Lidimin, pero Lidimin, awa pa rin tao. Ha? Lidimin, bigyan siya isang gamit para siya bili gusto lahat niya, pero gusto niya mga tao kaibigan Lidimin dahil sa naunawaan kung ano ang pinapaminsahe sa mga tao. Ayaw Lidimin tao lapit sa kanya dahil meron kung ano ang melon. Ganon Lidimin, ayaw niya mga tao lapit sa kanya dahil ano ang meron. Gusto niya tao lapit kanya, lapit loob niya dahil naniniwala sa sinasabi niya, hindi dahil sa ano meron siya. So, isipin nyo muna, sabi ni Dimin, bago nyo siya away, bago nyo siya husgahan, dahil ni Dimin, hindi naman kailangan ni Dimin mga bagay na inaasam ng tao dahil lolo niya ang hari doon sa kabilang mundo. Lolo niya, may-ari din niya, kailangan yan. Kaya Lidimin, maldita, punta siya bangko, maldita siya doon, teller, bangko. No? Oo. Panood ko Lidimin, maldita siya. Lumalabas talagang labas dugo Lidimin, lolo niya. Maldita. No? Kasi sabihan niya teller bangko. Itong bangko ninyo may-ari dito lolo niya. At ipoprovide niya lahat dokumento. Kaya tulad na ginagawa doon, nanilaan ng lolo niya para sa tao kasi lolo niya impacto. Kaya Lidimin may pagka-impacto din. Kaya DNA, spiritual wonder boy, hindi lang tao. DNA, spiritual wonder boy, DNA siya ng espiritu. Hindi siya DNA ng kung ano lang na ordinaryong DNA. DNA siya ng pagka-impacto. Lolo Lidimin, spiritual wonder boy. Hindi Lidimin, spiritual wonder boy. Hindi siya. Lidimin, ano lang Lidimin, apo lang Lidimin, apo. No? Wala siya yaman na dami-dami. Ang mayaman, lolo niya. Lolo niya ang mayaman, hindi siya. Hindi siya. Pero may bigay ang lolo niya sa kanya. Okay? So, wag niyo muna away Lidimin. Isip mo na kayo, ano sabi Lidimin? Isip mo na kayo. No? Kasi mundong ibabaw na ito, hindi lang tao tira dito, mayroong ibang mga nilalang, no? Ibang nilalang dito. Lolo niya may pagka-impacto. Okay? So, mga mahal na kaibigan, hinay-hinay lang kayo, away kay Lidimin ha, hinay-hinay lang. No? Iba yan Lidimin pa, tapos laki-laki ng lolo, kunwari din yan Lidimin tapang pero iyak din yan pa, tumutulo sipon Lidimin. Kala nyo pag iyak Lidimin, tulo sipon yan Lidimin. Pagtawanan ko nga Lidimin sabi ko tahan na, tapos pag binibigyan ko siya ng may binibigay ako sa kanya, ayaw niya. Kasi sabi ko, gusto mo? Basta gusto niya lang mga tao, gusto niya lang mga tao happy. No, gusto niya lang happy yung mga tao. Yun lang gusto Lidimin. Okay? So, ngayon, isip kayo bago nyo away Lidimin. At ako ay pupunta muna doon dahil mayroon pinapatrabaho lolo niya sa akin. Okay? Shirafray. Shirafray. Hayashan sanani. Lavray yatsan sanavlay. Shirafray yatsan sanay. Ayan. Bago ako alis, doon sa hingi ulan, ulan. Dahil wawa mga tao, patay na mga tanim tao, patay na, dami na hirap, problema na tao, gasolina, dami namang gasolina, pero problema pa rin dahil ang tunay na may problema ay ang utak ng tao, hindi ang gasolina ang problema. Ang utak ng tao ang problema, hindi ang gasolina. Paalam na sa inyo, paalam. Syukro.
Hay nako. Sabi ng ating mahal na Vice President, former Vice President Leni Robredo, ang Pilipinas ay puno ng kababalagan, which is totoo rin naman, no? Kaya sabi ko nga, baka ka-bloodline ko pa itong Leni Robredo na to. Okay? Hello nga pala, no? Good morning sa inyo. Kay kapatid na Mali Cheryl, kay Concepcion Gacoma Canyeda. Good morning, Lidimin. Pinapaalam lang ni Baby ang mga saloobin. Ganun. Ay, nanindig ang balahibo ko. No? Ha! Binulgar ka na naman, Lidimin. AD tags maglangit. Ano yan eh. Actually, sa buong pagbablog ko, aminin ko sa inyo, ngayon, katulad dito, sinasabi ninyo, no? Ngayon ko lang siya talaga naramdaman na may ganon. No? Kaya minsan inaano ko sa ko baka mamaya bad spirited. Pero hindi. Kasi malalaman natin pag nasa bad sides ka, kapag kapahamakan ang dulot mo sa kapwa mo. Naintindihan ninyo ako. No? Katulad yan. Humingi kayo ng tawad sa royal family. Sa halip na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Aba, wala kang pinagkaiba kay Pastor Perez na yan. Repentance ang Pilipinas. Bakit? Ikaw hindi mo kailangan humingi ng repentance? Ang bayan mo, hindi mo kailangan? Pero salamat pa rin sa iyong mensahe. Pero medyo may itutuwid tayo ng konti dyan. Yun ang ibig kong sabihin. Okay? So, kay Ma'am Chitlin Galera, na-miss ko yan. Boses bata. Oh, alam niyo ba kung sino yung bata na yan? Actually po, hindi po yan si Ninyo. Dahil ito yung pagkakamali ng iba. Sabi nila si Ninyo, hindi po si Ninyo yan. May pangalan, hindi pa po panahon para ibulgar ko yan kung sino yan. Hindi po yan si Ninyo. Okay? Pero siya yung bata na kinagigiliwan. Ang alam ko siya yung bata na kinagigiliwan ng lolo ko. Bakit? Alam niyo, totoo naman, huwag kayong magagalit sa akin Hindi naman ibig sabihin, sorry realidad natin. Hindi naman kasi lahat ng bata minsan nakakagigil, 'di ba? Yung parang parang gusto mong anuhin, no? Pero mayroon talagang bata na parang ang sarap lamutakin, ang sarap pisil-pisilin, 'di ba? Yang bata na 'yan, sa lahat doon, 'yan ang kinagigiliwan ng lolo ko. Tuwang-tuwa yung lolo. Hindi ko alam kung anong mayroon din sa bata na 'yan. Hindi po siya si Ninyo, okay? Hindi siya si Ninyo. Ako nang nagsasabi, hindi po siya si Ninyo. Pero alam ko po ang pangalan 'yan. Okay? So, hello kay Gail Minyo sa Espulgar, no? Amber Sunrise, no? Kay Mila Cabahog, kay Papato Obregon, yan. Good morning, ma'am. Ilminsi, mapag-alam. Magandang araw din po sa inyo. Kay Xavier Atienza, kay President Luna, no? Kay Amber Sunrise, okay. Isang mapagpalang magandang umaga, ma'am. Lidimin po rin ng sugin di mga snugo. Di Apo, okay. Mitsotado, magandang buhay, Ma'am Lidimin. Maraming salamat po sa inyo. At kay Veronica Aiko, kay kapatid na Gina Navales Baguhin Kabagay, yung pastor na Bisaya kapatid, hindi, yung Nigerian. Ay, sino ba sinasabi mo, okay? Actually, yung dito yung sinasabi ko, hindi siya pastor. Kay Ate Talents Inigo, maraming salamat. Napanood ko na naman si Bishop, okay? Nakangiti si Bishop. Sa'yo si Bishop, no? And thank you, Bishop, no? Harinawa ang kaluluwa mo. Okay, kay Ramon Pataksel. Good morning, kapatid po rin ng Sogo. Hindi ang mga sinugo. At kay Dato Mangkal. Okay? Kay Eddie Taga Maglangit kasi pinasa ko ang vlog mo para sana may alam sila. Ayaw nila maniwala. Hayaan natin sila. No? Sa lahat ng may hawak ng mga accounts na yan, you live like a king but you died like a rat. Ganon lang kasimple. Okay? Si Alma to, Lidimin. Okay, lobat ako. Ako rin, Lidimin. Snabihan din ako, kambing. Hayaan mo sila. Kambing pa rin, anak ng tinapa. Kay Marlene Agda, maraming salamat. Ay, kakapatid na Lozarita. Oy, ma'am, sir. Pag nandito na yung pag nandito na yung seal, tayo kasi yung mga, alam nyo na, no? Sus, Ginoo ko. But anyway, everything is under the control of our Almighty Creator. Kay Marlene Agudam, thank you so much. Kay Ate Jean, wow, ma'am, I can feel po talaga na yung Holy Spirit is empowering you right now po. Iba po ang, no? Nakalagay dito, hindi ko na nabasa. Okay. Iba po ang wisdom mo ngayon. Message from Apo po talaga ang maihayag
Ngayon, puri na nagsugay ni mga sinugo. Maraming salamat sa kapatid na Ate Jean at kay Concepcio Gacoma Canyeda. Maraming salamat. At kay Carolina Katungal, thank you so much. At kay Numi Lunasin Consuelo. Kapatid, yung inaano mo sa akin, ipo-forward ko pa lang. Ngayon ko pa lang ipo-forward yon, okay? So, yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan at higit sa lahat, ang espiritu ng katarungan na nais ng kataas-taasan sa ating lahat ay iiral sa ating lahat. Sa kabila po ng ating mga hinaharap ngayon, sa kabila po ng ating mga dinaranas ngayon na kung tutuusin, ikalma nyo yan. Okay? Alam kong may magagawa ang Apo. Ayan. Si Apo ang ating itinataas, hindi ang ating mga sarili. Alam kong may magagawa ang Apo kung tayo'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Apo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hait, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Dalangin ni Lidimin na sa bawat hamon ng ating mga buhay, ito po ay makakayanan, malalagpasan natin sa tulong ng patnubay at gabay ng kataas-taasan sa ating lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Naway dinggin niya ang ating mga pagsusumamo, ang ating mga hinaing kay Apo. Hindi lang ito ang problema sa patungkol sa gas na yan, kung hindi ang kapayapaan sa bawat isa, at higit sa lahat, naway dinggin niya ang ating mga panalangin na uulanin ang inyong mga pananim at magkaroon ng sagana na mga ani sa kabila po lahat ng mga sitwasyon na bawat hinaharap sa atin. At sa lahat ng mga kapatid ng OFWs, dalangin ko na ang bawat isa sa inyo, alam ko, batid ko, ramdam ko, no? Ay may mga hinaharap din ng ating mga kapatid. Hayaan natin ang plano ni Apo para sa atin. Trust the plan of our Almighty Creator. Magtiwala lang tayo sa Kanya at everything is under His control. Okay? Kaya maraming salamat sa inyo. Actually, marami itong discuss no? Marami itong discuss. Ang inaano ko na lang dito, yung ating mahal na Pangulo. Kaya baka mamaya, nasa iyo yan. It's your choice, no? Huwag kang mag-ala taraon, no? Parao, what I mean, parao, ano ba siya, no? Yung sa panahon ni Moises, na binigyan siya ng babala ni Moises, pero nagmatigas siya. So, hanggang nagkaroon ng laban, hanggang yung mga tao ay inilabas ni Moises sa Ehipto, sa kabila ng lahat. So, ganun ang nangyari. Kaya, mahal na Pangulong PBBM, patid ko at alam ko may mga spiritual advisor ka, pero ito lang sasabihin ko sa iyo, ha? Huwag ka sanang maging ala tarao, no? Huwag naman sana, no? Dahil ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod, hindi sa sarili natin. Maging silidimin, itong lahat ng mga inano ko sa inyo is,
based and according to the system and not my own understanding. Okay? So maraming salamat at purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo.